Magandang araw po sa inyo, Sir Blair, at sa lahat po ng mga taga-subaybay ng inyong YouTube channel. Matagal-tagal na rin po akong tagapakinig ng inyong mga kwento. Taga-Leyte po ako at minabuti ko nang huwag banggitin ang pangalan ng aming baryo at palitan ang ilang detalye sa kwentong ito para na rin sa seguridad at katahimikan ng mga taong kasali rito. Nagsimula ang hilig ko sa mga kwentong kababalagan nung maranasan ko ang isang bagay na tuluyang nagpabago sa pananaw ko sa buhay. Yun ang panahon na tinanggap ko kung sino talaga ako at kung ano ang misyon ko sa mundong ito. Sa ngayon, isa na akong albularyo dito sa Leyte. Hindi naman ako sikat, pero kahit paano ay nakakatulong ako sa mga kababaryo ko. Sa totoo lang, dati akong skeptic. Hindi ako naniniwala sa mga ganyang nilalang kahit natanyag na albularyo ang tatay ko noon. Siguro dahil na rin ito sa sama ng loob ko sa kanya. Mas pinili niya kasing maglingkod sa ibang tao kaysa unahin ang kinabukasan naming magkakapatid. Dahil sa kanya, lumaki kaming walang nanay ng bunso kong kapatid na si Julius. Pinili kong magtrabaho ng maaga para lang may pagkain kami sa araw-araw. Palaging sinasabi ni tatay noon, konting sakripisyo lang. Maghintay lang kayo dahil may biyayang darating sa mga taong hindi madamot. Pero hanggang sa malagutan siya ng hininga, dala-dala niya ang ganung mindset. Naiwan niya kaming walang-wala. Ang mas masakit pa, sa dami ng mga taong napagaling niya, ni hindi niya nagawang iligtas ang sarili niyang buhay. Dahil sa sobrang frustration, natuto akong uminom. Palagi kong kasama ang kaibigan kong si Fred na siyang tanging dumadamay sa akin sa lahat ng mga problema ko. Dito na nagsimulang umikot ang tadhana ko. Ako po si Bart. At ito ang aking kwento. Isang gabi, nakapwesto na naman kami ng matalik kong kaibigang si Fred sa harap ng tindahan ni Aling Nena. Gaya ng dati, isang 4 kantos na gin ang nasa pagitan naming dalawa. Panay din ang hit-hit buga namin ng sigarilyo. Lasing na kami. Medyo naduduling na ako sa tama ng alak na iniinom namin at nararamdaman ko na ang bahagyang pag-ikot ng paligid. Maya-maya pa, parang naubusan na kami ng mapagkikwentuhan. Napansin kong biglang tumahimik si Fred at seryosong nakatitig sa mukha ko. Hoy, ano yan? Kanina ko pa napapansin na nakatitig ka sa mukha ko ha. Siguro nababakla ka na sa akin no? Si Raulo, iniisip mo lang kasi. Habang tumatagal ako nakatitig sa'yo, parang nagiging kamukha mo na si Makarding eh. Pati yung pagkunot ng noo mo kapag seryoso ka. Eksaktong-eksakto sa tatay mo. Huwag mo na nga ako ikukumpara sa matandang yun, Fred. Ganda-ganda ng gabi, sinisira mo. Wala siya, paano sinisira? Wala namang masama sa sinabi ko ah. Hanggang ngayon ba? Galit ka pa rin sa tatay mo? Huwag mo nang tanungin. Tara na. Uminom na lang tayo. Ikaw naman, kwentuhan lang naman eh. Usapang magkaibigan ba? Napatingin siya sa akin. Parang tinatansya niya kung paano ipagpapatuloy ang pagsasalita. Hindi ako umimik. Tinungga ko ang alak na nasa baso ko. Bakit ba? Laki-laki ng galit mo sa kanya. Samantalang matagal na siyang patay. Eh ano ngayon? Huy, ba't ka ganon? Ba't ganyan ka sa tatay mo? Alam mo bang marami nagmamahal sa kanya dahil madami siyang natulungan?
Nire-respeto din siya kasi magaling din siyang albularyo. Alam mo, gumaya ka sa kanya para pag may nagpagabot sa'yo, maningil ka. Mabilis kang yayaman, Brad. Sa sinabi niyang yon, nawala na ng tuluyan ang ngiti sa labi ko hanggang sa ibinagsak ko na ang baso sa lamesa. Tumigil ka na! Alam mo namang ayaw na ayokong pinag-uusapan ng tungkol sa pag-aalbularyo niya. Kung alam mo lang na dahil dyan, kaya nagkandaleche-leche ang buhay naming mag-anak. Yang panghihilot? Ay nako, tapos yung paggawa ng langis, tapos yung pagkakabisado ng mga orasyon. Lahat ng yan, kalokohan lang yan. Hindi naman kalokohan yun. Kasi marami na pagaling ang tatay mo eh. Sayang nga eh, kasi wala ka man lang yatang namana sa kanya. Sayang yung kapangyarihan ng tatay mo. Parang bulalang na naglao. Kapangyarihan? Talaga bang naniniwala ka pa rin sa mga kalokohan yan hanggang ngayon? May kapangyarihan ba siya? Bakit namatay siya nang di man lang nagagamot ang sarili niyang sakit? Sige nga. Alam mo Bart, ang kamatayan, kapag talagang hanggang doon na lang ang buhay natin, hanggang doon na lang. Wala na tayong magagawa doon. Ganun talaga eh. Lahat ng tao, doon ang kahantungan. At sa akin lang naman Bart, nagtatanong lang ako sa iyo kung bakit wala man lang sa inyo ang nakamana sa ganung kakayahan niya. May mga naririnig kasi ako na pwede namang ipasa yun sa mga anak o kamag-anak nila eh. Ipasa sa akin? Anong gagawin ko sa kapangyarihan kung ang kapalit naman kumakalaman sikmura namin? Nakita mo ba kung paano kami naghirap ni Julius? Yung mga natulungan niya, nasan sila nung naghihingalo siya? Wala, di ba? Namatay siyang miserable. Walang pambili ng sariling gamot. Kaya wag mo sabihin sayang. Para sa akin, Chong, sumpa yan na ayokong maranasan ulit. Ngayong wala na si tatay sa buhay namin magkapatid. Galit ka din sa mga natulungan ng tatay mo? Sino man di magagalit, Brad? Inubos niya lahat ng oras niya sa ibang tao. Mas pinili niya maging bayani sa paningin ng ibang tao kaysa maging ama sa loob ng sarili niyang bahay. Uminom uli ako ng alak. Tinungga ko yun at hindi na uminom ng chaser. Responsibilidad ng isang magulang na siguraduhin na ang mga anak niya na may magandang kinabukasan. May pinag-aralan naman si tatay, nakatapos siya. Kung sana sa halip na mag-albularyo nag-abroad na lang siya, di sana hindi kami ganito ngayon. Sana hindi lumaking walang nanay si Julius. Siyang dahilan kung bakit lumayas si nanay at sumama sa iba. Hindi makapagsalita si Fred. Sunod-sunod ang paglagok niya ng alak. Ang masama pa niyan, namatay siyang iniwan kaming lubog sa utang. Ang pagiging albularyo ay hindi isang misyon para sa akin. Isa tong sumpa na sumira sa pamilya namin. Kaya wag mong sasabihing sayang dahil hindi ako nagmana sa kanya. Mas gusto ko pang mamatay sa gutom habang nagtatrabaho ng marangal kaysa manlin lang ng tao gamit ang mga orasyong wala namang silbi. Pasensya ka na Brad ah. Hindi ko naman gustong inisin ka eh. Gusto ko lang naman na guminhawa ang buhay mo at naisip ko lang na baka yun ang magbigay sa'yo ng swerte. Giginhawa ang buhay ko, Fred. Kahit hindi ako maging isang albularyo. Hindi ako magiging katulad niya. Hindi. Saglit kaming natahimik na dalawa. Maya-maya pa ay inabutan niya ako ng isa pang stick ng sigarilyo at sinindihan ito para sa akin. Brad, makinig ka sa akin. Alam kong masama ang loob mo at valid yan. Pero Brad, wag mo naman sanang hayaang lamunin ka ng galit sa tatay mo. Mahirap mabuhay sa nakaraan eh. Sabi nga nila, subukan mong tumingin sa bright side. Malay mo, may ibang planong tadhana para sa'yo na hindi pa nakikita sa ngayon dahil nga nakapiring pa yung mga mata mo dahil sa'yo nanakit. Matagal na siyang patay eh, kaya sana patawarin mo na siya para makalaya ka na rin. Tinapik niya ako ng malakas sa balikat. Huwag ka magalit sa akin, Bart ha. Alam mo naman na magkakampi tayo sa lahat ng laban, di ba? Mula pa nung mga bata tayo, ako na nagiging backup mo. Palagi mo akong maaasahan.
Hindi kita tatalikuran kahit kailan, Brad. Alam ko naman yun eh. Salamat ha. Pasensya ka na kung uminit yung ulo ko. Masyado lang talagang malalim ang hugot ko pagdating kay tatay eh. Naiintindihan ko naman eh. Itagay na nga lang natin lahat ng mga problema natin. Kapay! Nag-umpugan ang aming mga baso. Ilang sandali pa ay konti na lang ang laman ng aming bote. Siya nga pala, Bart. Ano ba talaga plano mo? May nabalitaan ako rito sa baryo eh, na may bala ka raw umalis. Totoo ba yung chismis? Naluluwas ka ng Maynila para magtrabaho? Pinag-iisipan ko pa nga eh. Alam mo naman dito sa atin, di ba? Parang paikot-ikot lang tayo, walang asenso. Pangarap ko kasi na makabili ng sariling lupa. Yung hindi lang pwedeng pagtirhan, kundi matataniman ko na rin ng mga sarili kong nyug. Gusto ko yung sa akin talaga ang kita, hindi yung laging nangungupaan at nakikiporsyento lang ng maliit na halaga. Malaking pangarap yan, Brad. Pero bakit sa Maynila mo gusto mag-ipon? Alam mo namang mahirap din ang buhay dun eh. Niisip ko nga din yan, Fred eh. Kaya hanggang ngayon nandito pa rin ako sa Leyte. Pero tama ba talaga na dito na lang ako? Habang buhay na lang ba akong mangungopra? Baka tumanda na lang akong isang kahig isang tuka. Wala pa rin nangyayari sa buhay ko. Kanina mo iiwan ang kapatid mo? Hindi mo pwedeng iwan mag-isa yung bata sa kubo nyo. Yun nga ang isa pa, hindi ko pa alam. Baka iwan ko na lang muna siya kana Tia Choling. Natawa ng mapait si Fred, sabay iling. Sus! Iiwan mo siya doon sa tiyahin mong ubod na sungit? Naku, sinasabi ko sa'yo. Kawawa lang si Julius kapag nagkataon. Wala akong tiwala doon. Masungit na nga, mukhang pera pa. Sigurado, simot lahat ng perang ipapadala mo mula sa Maynila. Baka pati pagkain ng kapatid mo tipirin pa na matandang hukluban na yun eh, para lang may maibulsa siya. Alam ko naman yun eh. Pero sino pa ba ang malalapitan ko, di ba? Brad, ang point ko, huwag kang padalos-dalos. Baka sa kagustuhan mong umasenso, aba, mapariwara naman ang kapatid mo rito. Pag-isipan mo muna mabuti yan. Natigilan ako at sandaling nag-isip. Alam kong may katotohanan ang sinabi ni Fred. Mahirap aminin, pero may punto siya. Sa kagustuhan kong takasan ang buhay na iniwan ni tatay sa amin, baka ito naman ang ikapahamak ng nag-iisa kong kapatid. Huwag ka magmadali. Isang maling desisyon mo lang, baka pagsisiyan mo yun habang buhay. Sa ngayon, pagtiyagaan muna natin kung ano ang meron tayo rito. Malay mo, hindi mo naman pala kailangan lumayo para mahanap yung swerteng hinahanap mo. Baka nandito lang yan sa tabi-tabi. Naghihintay lang na makita mo. Tinapik ni Fred ang balikat ko bago siya tumayo at inayos ang kanyang tsinelas. Halos paus na rin ang boses niya sa haba ng naging inuman natin. O paano? Hulit tagay na natin to ha. Paghahating gabi na, Bart. Baka hinahanap na naman ako ng nanay ko. Sige na. Salamat sa pakikinig at sa masayang kwentuhan, Brad. Ingat ka sa pag-uwi ha. Ikaw ang mag-ingat, Brad. Lalo na't mag-isa ka nang maglalakad. Alam mo na, yung daan mo na pauwi, madilim doon, sa may puno ng balete. May sumisit-sit daw doon eh. Balita nga na may malaking kapre daw doon. Kumaway na siya at nagsimulang maglakad palayo. Pinanood ko siya hanggang sa lamunin ng dilim. Naiwan akong mag-isa sa harap ng tindahan ni Aling Nena na kanina pa nakasara. Huminga ko ng malalim at nagsimula na ring maglakad. Pagdating ko sa parteng pakurbada ng daan, kung saan may isang matandang puno ng balete, biglang may sumitsit. Napalingon ako pero wala naman akong nakitang tao sa paligid. Binilisan ko ang paglalakad pero muling may sumitsit. Ayokong isipin na totoo ang biro ni Fred pero mahirap baliwalain ang biglang pagtayo ng lahat ng balahibo ko sa katawan. Tumigil ako at nagtapang-tapangan at nagmasid sa paligid. Ilang sandali, bigla kong narinig na may tumatawag sa pangalan ko.
Hindi yun boses ni Fred. Hindi rin yun boses ng sino mang kakilala ko. Para bang boses ng isang matandang hirap na huminga. Lumingon ako sa paligid pero tulad kanina, wala pa ring tao. Lasing lang ako. Tama lang ng alak to. Kung ano-ano naririnig ko eh. Isang kaluskos ang narinig ko mula sa aking likuran. At bago pa man ako makatalon sa gulat, isang malakas na tawa ang aking narinig. Ako lang to! It's a prank! O ano, natakot ka ba ha? Akala mo siguro yung Caprinano. Akalain mong biglang bumulaga sa harapan ko si Fred na tawang-tawa sa kanyang ginawa. Hawak pa niya ang tiyan habang halos maubusan na ng hininga sa katatawa. Putagis ka, Fred. Gusto ba akong himatayin sa gulat? Ano man trip mo? Trip talaga kitang takutin eh. Ang seryoso kasi na naging usapan natin kanina eh. Hindi naman ako natakot eh. Nagulat lang ako sa'yo. Uwe, hindi daw. Eh bakit namumutla ka ngayon? Huwag mo na nga akong pinaglololo ko. Madilim dito. Di mo masyadong kita kung namumutla ako o hindi. Sira ulo. Tara na nga. Ikaw konti na lang talaga mabibwisit na ako sa'yo. Muntik na lumabas ang kaluluwa ko sa ginawa mo Huwag ka na magalit, Brad. Joke lang naman yun eh. Prank nga, di ba? O sige, para masaya. Sabay tayo maglakad. Inakbayan niya ako at naglakad na nga kami ng sabay. Pasuray-suray kaming dalawa. Nag-uumpugan ang aming mga balikat habang tinatahak ang madilim na kalsada. At gaya ng ugaling lasing, nagsimula kami mag-ingay sa pamamagitan ng pagkanta ng malakas. Sintonado man, wala kaming pakialam. Tapos, matatawa pa kami niyan kapag nagkabulbul ang mga dila namin sa lyrics. Nawala ang kaba ko dahil sa presensya ng matalik kong kaibigan. Pero sa gitna ng aming katuwaan, bigla akong napatigil para akong binuhusan ng malamig na tubig. Sa di kalayuan ay may nakita akong isang matandang babae na naglalakad ng mabagal. Makakasalubong namin siya. Habang unti-unti siyang lumalapit, nakaramdam ako ng kakaiba. Kinabahan ako, kaya agad akong sumulyap kay Fred. Pero ang lokong kasama ko, tuloy lang sa pag-ungol ng kanta habang nakapikit pa ang mga mata. Parang walang pakialam o walang nakikitang kakaiba. Anak ng putya. Ano ba to? Lasing na yata talaga ako Kung ano-ano na nakikita ko. Parang walang narinig si Fred. Tuloy lang ito sa kanyang ginagawa. Kinusot ko ang mga mata ko. Pero pagdilat ko, nakita kong mabilis na nakalapit na ang matanda. 2 dipa na lang ang layo niya sa amin. Doon ako napamura ng mahina. Nanigas ang katawan ko dahil hindi ito isang ordinaryong matanda. Ang kanyang buhok ay sobrang haba at sumasayad na sa lupa. Ang kanyang mga kuko ay mahaba din at matutulis. At ang pinaka nakakakilabot, ang kanyang dila. Nakalawit ito at panay ang agos ng malapot na laway sa kanyang bibig. Amoy na amoy ko ang umaalingasaw nitong baho. Parang bulok na karne. Hindi ako makapaniwalang makakakita ko ng isang nilalang na kailanman ay hindi ko pinaniniwalaan na totoo. Uy, Fred, may aswang! Bigla niyang naimulat ang kanyang mga mata nang marinig ang sinabi ko. Pero nang makita niya kung sino ang tinutukoy ko, agad siyang napamura, sabay tawa. Gumaganti ka no? Nananakot ka din no? Hindi ako nagbibiro. Tignan mo, yung dila niya nakalawit. Yung mga mata niya, mapulang-mapula. Tinabig ni Fred ang kamay ko at bumitaw siya sa akin. Nilapitan niya ang matanda. Para akong malalagutan ng hininga sa ginawa niya. Gusto ko siyang hilahin pabalik pero hindi ako makagalaw. Tinignan niyang mabuti ang matanda mula ulo hanggang paa at saka lumapit sa akin. Ano ka ba, Bart? Lasing ka na nga talaga, no?
Si Tandang Sela yan eh. Yung matandang ulyanin sa kabilang purok. Alam mo namang may Alzheimer's yan, di ba? Palaging nawawala at kung saan-saan napapadpad. Pambira itong taon to, oo. Lalong nanlaki ang mga mata ko sa narinig. Hindi ako makapaniwala na si Tandang Sela ang nakikita kong halimaw na nasa harap namin. Sa paningin ni Fred, si Tandang Sela ay isang kawawa at gusgusing matanda na marahil ay naligaw ng daan pauwi. Pero sa mga mata ko, kitang-kita ko ang tunay niyang anyo. Nakatingin siya kay Fred na parang isang gutom na hayop na naghihintay ng tamang oras para sumakmal. Pero nang lumingon siya sa akin, ngumisi siya, isang ngising abot hanggang tenga na puno ng matatalim na pangil. Lola Sela, gabing-gabi na po ah. Hinahanap na kayo siguro ng mga anak ninyo. Gusto niyo bang iatid na namin kayo pa uwi? Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin kay Fred na lumayo siya dahil papatayin siya nito. Pero walang lumalabas na boses sa bibig ko. Ang tanging nagawa ko lang ay panoorin kung paano dahan-dahang inabot ng matanda si Fred. Nakita kong humahaba palalo ang mga kuko niya habang papalapit ang kamay nito sa leeg ng kaibigan ko. Sa sandaling yon, nang makita kong nasa kapahamakan na si Fred, ang takot ay biglang napalitan ng matinding galit. Subukan mo! Sige, subukan mo saktan siya! Subukan mo! Nagulat si Fred sa bigla kong pagsigaw, pero hindi ko siya pinansin. Nanlisik ang mga mata ko habang nakatitig sa limaw. Kilala na kita! Ikaw si Tandang Sela! Kaya kung sakali man na may gawin kang di maganda, ipapakita ko sa lahat ng tao dito sa baryo kung sino ka talaga. Sisirain kita. Sige, subukan mo saktan ang kaibigan ko! Tumigil ang aswang. Ang mahaba niyang dila ay dahan-dahang bumalik sa loob ng kanyang bibig. Tapos ay dahan-dahan na siyang tumalikod. Naglakad na siya palayo hanggang sa tuluyan ng naglaho sa dilim. Doon pa lang ako nakahinga ng maayos. Pero laking gulat ko nang bigla akong batukan ni Fred. Ano ba problema mo, Bart? Ano yun? Pati matanda pinatulan mo? Grabe ka! Nakakahiya ka naman! Anong... Ikaw na nga yung iniligtas eh. Ikaw pa yung... Anong iniligtas? At bakit mo ako ililigtas? Sige nga. Wala naman masamang ginagawa sa akin yung matanda. Ulyanin na yung tao. Nagawa mo pang takutin. Ewan ko sa'yo. Hindi siya tao, Fred. Ano ka ba? Maniwala ka sa akin. Aswang siya. Kitang-kita ko. Yan. Yan ang sinasabi ko sa'yo eh. Ang alak, sadyan dapat nilalagay. Hindi sa utak. Anong... Hindi tama yun ha. Kahit tasig tayo, hindi dahilan yun para mambastos ka na matanda. Tandaan mo, tatanda ka rin, Brad. Oo na. Sige na. Kasalanan ko na kung kasalanan. Hindi ko na ipinilit sa kanya ang katotohanang nakita ko. Naglakad na lang kaming dalawa. Wala sa aming kumibo. Pero nang makarating kami sa tapat ng gate ni na Fred, huminto siya at tinignan ako. Brad, pasensya ka na sa mga nasabi ko kanina. Hindi ko naman sinasadya yun eh. Nag-alala lang talaga ako dun sa matanda. Kaya ako nasabi ang mga ganun salita. Ayun ba? Wala yun. Ayos lang, naiintindihan ko naman eh. Hayaan mo, Brad. Hindi na mauulit yun. Nagkasundo kaming dalawa. Pumasok na si Fred sa gate. Pero bago pa siya tuluyang makapasok sa bahay nila, muli siyang lumingon sa akin. Nakatayo pa rin ako sa labas nila. Ano ba? Umuwi ka na. Gabi-gabi na oh. Baka mapano ka pa dyan sa daan eh. Sige lang, mauna ka na. Ayos lang ako. Hindi, ikaw na mauna. Sige na. Tatanawin kita hanggang sa makarating ka sa inyo. Baka mapahama ka pa eh. Baka maduling ka uli at may mapagkamalang ka na namang aswang. Siraulo ka talaga. Sige na nga, mauna na ako ah. Sige, ingat. Naglakad na ako at mga ilang hakbang lang ay nasa tapat na ako ng aming bahay.
Sige na pare, nandito na ako sa tapat ng bahay namin, ayos na ako dito. Pumasok ka na. Salamat ha. O sige, mabuti naman. Bukas ulit Brad ha. Kumaway si Fred bago tuluyang pumasok. Nang mawala na siya sa paningin ko, naglakad na din ako, papalapit sa pintuan namin. Nang nasa tapat na ako, bigla itong bumukas. Nakita ko si Julius na nakatayo mula roon. Hoy, ikaw na bata ka? Bakit gising ka pa ha? Gabing-gabi na. Ano ba naman yan, kuya? Kahit sino naman magigising sa ingay niyo ni Kuya Fred kanina eh. Ang lalandi niyo. Akala mo mga pusang nagliligawan sa ibabaw ng bubong eh. Hoy, ikaw na bata ka. Kung makapagsalita ka parang di mo ako kuya. Pumasok ako sa loob at sumunod naman sa akin si Julius. Pagkasara ng pinto, hinarap niya ako. Lasing ka na naman, kuya. Gabi-gabi na lang ah. Iniiwan mo lang ako dito na palaging mag-isa. Pasensya ka na. Napasarap lang naman ng konti sa inuman si kuya. Pagtanda mo, maiintindihan mo din kung bakit umiinom ng alak ang mga matatanda. Napapasarap, samantalang ako dito. Balot na balot ng kumot dahil sa takot. Tapos ikaw nagpapakalunod ka sa alak na parang walang naghihintay sa'yo dito. Mabuti pa no nandito si tatay. Hindi ako naiiwan na mag-isa eh. Safe ako. Paano? Kung may mangyari sa akin dito, sige nga. Bumaba ang tingin ko sa sahig. Sa gitna ng kalasingan ko, tinamaan ako sa sinabi niya. Tama siya. Responsibilidad ko siya. Pero palagi na lang mas inuuna ko ang sarili ko kaysa sa seguridad niya. Sige Julius, hayaan mo. Di na mauulit to. Dito na lang kami mag-iinom ni Fred para hindi ka may iwang mag-isa. Pagkasabi ko nun ay bigla siyang sumimangot, imbis na matuwa. Kuya, alam mo mas mabuti pa itigil mo na yung pag-inom-inom mo. Hindi makakabuti sa kalusugan mo yan eh. Baka mamaya magkasakit ka pa eh. Pabayaan mo lang ako sa bisyo ko, Julius. Ito lang naman ang pahinga ko ah. Pahinga? Naku, tigilan mo nga ako kuya. Hindi pahingan tawag dyan. Sakit sa katawan at sakit ng ulo ang makukuha mo sa gin na yan. Itinukod ko ang aking siko sa lamesang kahoy at tinignan ng kapatid ko ng seryoso. Kahit pa nga ba, medyo gumigewang ang aking paningin. Kung magkasakit, wala na tayong magagawa doon, Julius. Ganun talaga ang buhay eh. Bahagi na yan ng pagiging tao natin. Huminto ako sandali. May inalalang kanta sa utak ko. Alam mo ba yung lyrics doon? Sa kanta ni Iris? Napatingin sa akin si Julius, tila nagtataka kung bakit yun ang naitanong ko sa kanya. Pakinggan mo ito mabuti ah. When everything feels like the movies and you bleed just to know you're alive. O diba? Tao tayo. Kailangan nating magkasakit. Kailangan nating masugatan para maramdaman natin buhay pa pala tayo. Kuya, lasing ka na talaga eh. Kung ano-ano na sinasabi mo eh. Tapos, ewan ko sa'yo, di ko naman alam yung kantang yun. Bahala ka kung di mo alam. Kaya huwag kang ano dyan. Ay nako kuya, mabuti pa, matulog ka na. May pasok ka pa bukas sa kuprahan na. Ay oo nga pala no. May pasok na naman. Mapapagod na naman. Pero hindi naman yayaman. Yumuko ako sa lamesa at ilang sandali. Hindi ko na namalayan na nakatulog na ako. Ngunit hindi nagtagal. Nagising ako nang may maramdamang kakaibang kaluskos mula sa labas ng aming bakuran. Nung una, akala ko nananaginip lang ako. Pero naging mas malinaw ang tunog. Parang may nagkukutkot ng lupa. Tapos may tunog ng baboy. Pambihira naman yan oo. Perwisyo talaga tong mga alaga ni Mong Marsing eh. Dahan-dahan akong tumayo. Nang tignan ko ang oras, halos nakakadalawang oras pa lang pala akong tulog. Panay ang reklamo ko sa kapitbahay namin. Siya ang naisip ko dahil siya lang naman ang may baboy na inaalagaan. Malapit na kasing ikasal ang anak niya, kaya nagpapataba na sila ng hayop para sa handaan. Naisip ko na baka nakawala na naman
ang tinali nila at ngayon ay nanggugulo sa bakuran namin. Nagsimula akong maglakad ng pasuray-suray, papalapit sa may bintana, pero nakita ko doon si Julius. Hoy Julius, ano bang ginagawa mo dyan sa may bintana? Bakit gising ka pa ha? Napatalon siya sa gulat nang marinig ang boses ko. Agad siyang lumingon. Nakita kong kabado siya. Ha? Wala kuya. Hindi kasi ako makatulog eh. Kanina pa po kasi ako naiistorbo ng baboy na yan sa labas. Ang ingay-ingay. Parang may kung anong hinuhukay sa bakuran natin. Pambihira kasi itong si Mang Marsing na to eh. Mag-aalaga ng hayop tapos hindi naman tatali na mabuti. Palagi na lang nakakawala at dito pa sa atin palagi nang bubulabog. Ang sarap isumbong sa barangay nito para madala. Kumapit ako sa bintana at tinabig ng bagya ang kapatid ko para makasilip din. Kuya, huwag mo na lang kayang silipin. Kakaiba kasi ang tunog niya eh. Parang hindi ordinaryong baboy. Anong hindi ordinaryong baboy ang pinagsasabi mo? Baboy yan. Baboy nakakarnin sa makalawa. Hayaan mo at bubugawin ko nung makatulog na tayo. Binuksan ko ang bintana ng todo. Sinilip ko ang labas. Doon sa ilalim ng puno ng bayabas sa tapat, nakita ko ang isang malaking itim na baboy. Nagkukutkot nga ito ng lupa gamit ang kanyang nguso. Tila naman naramdaman ng nilalang na yon ang presensya ko. Bigla itong huminto sa paghukay. Dahan-dahan itong nag-angat ng ulo. Tumigil ang puso ko nang makita ang kabuuang itsura nito. Nakita ko ang mukha ng baboy. Kulay pula at parang nagbabaga ang mga mata nito. Kapansin-pansin din ang laway nito na tumutulo sa kanyang bibig. Ang katawan nito ay masyadong malaki para sa isang karaniwang baboy. Tumingin ito ng diretsyo sa aking mga mata. Kinilabutan ako. Natakot. Alam ko, gaya kanina, isa lang itong pandilim lang. Anak ng teteng, oo. Ganito ba talaga kasama ang tama ng alak sa akin ngayong gabi? Kung ano-anong nakikita ko ha. Ano yun kuya? Bago pa ako sumagot, biglang kumilos ang baboy. Sa isang iglap, mabilis itong sumugod patungo sa amin nang walang babala. Ang bilis nito at parang galit na galit. Julius! Tabi! Agad kong hinila ang kapatid ko palayo sa bintana at mabilis na inilak ang bintana. Kasabay ng paglak ko ay ang isang napakalakas na kalabog. Binangga ng baboy ang bintana ng aming kubo. Nayanig ang buong bahay. Julius! Pumagit na ka dali! Huwag kang lalapit sa mga dingding! Kuya, ano ba yun? Bakit parang gusto niya sirain ang bahay natin? Nanginginig si Julius at napayakap siya sa bewang ko. Naramdaman ko ang takot niya. Pero sa pagkakataong to, hindi ko pwedeng ipakita na takot din ako. Ang tama ng alak sa katawan ko ay milagrong naglaho, napalitan ng adrenaline. Kuya, anong gagawin natin? Sa palagay ko aswang yan. Tulad ng mga kwento ni tatay nun na tungkol sa mga aswang na kayang maging baboy. Kuya, natatakot po ako. Huwag kang matakot. Saka huwag mo nang binabanggit si tatay, wala na siya. Patay na siya. Ako na ang kasama mo ngayon. Kaya natin to. Pero habang sinasabi ko yun, alam ko sa sarili ko na wala akong armas. Wala akong anting-anting at wala akong orasyon na magpoprotekta sa amin. Ang tanging meron ako ay inis at takot sa nilalang na ito na para bang ayaw kaming tantanan. Muling binangga ng baboy ang dingding. Sa pagkakataong ito, nakita ko na nabitak ng bahagya ang dingding ng aming kubo. Ang mapupulang mga mata nito ay sumilip sa maliit na siwang na nagawa nito. Tigilan mo na kami! Wala ka mapapala sa amin! Umalis ka na! Saktong pagkasabi ko nun, isang mahaba at matalas na kuko ang pumasok sa siwang ng aming dingding. Ang kuko nito ay itim, baluktot at may kasamang malansang amoy. Parang kaamoy
ni Tandang Sela kanina. Kuya! Makakapasok na siya! Ang dingding natin, bibigay na! Ayoko pang mamatay, kuya! Anong gagawin natin? Hindi yan makakapasok dito. Magtiwala ka lang sa akin, Julius. Huwag kang titingin. Akong bahala sa hayop na yan. Inalis ko ang pagkakayakap sa akin ni Julius. Tapos ay tumayo ako at pinilit na itulak ang isang tokador para iharang sa nasira naming dingding. Pero bago ko pa maiayos ito ng mabuti, muli na namang binalya ng nilalang na yon ang dingding namin. Kuya! Makakapasok na siya! Ano ba talagang kailangan mo sa amin? Bakit mo ba kami ginugulo? Kinakabahan na talaga ako ng mga oras na yon. Sa isip ko, pursigido talaga ang nilalang na yon na makapasok sa loob ng bahay namin. Hindi ko na alam ang gagawin ko ng mga oras na yon, pero biglang naagaw ang pansin ko nang bumukas ng kusa ang lumang drawer ng aming tokador. Dahan-dahan akong lumapit at nakita ko doon ang ilang gamit ni tatay. Nakasunod sa akin ng kapatid ko. May laman itong mga libreta, mga libro, ilang punyal, mga langis at isang buntot ng pagi. Kuya! Ang buntot ng pagi! Baka makatulong yan sa atin! Gamitin mo, kuya! Hindi. Ayoko, hindi ko gagamitin yan. Natulala si Julius nang marinig ang sinabi ko. Sa gitna ng panganib, hindi niya maisip kung bakit nagmamatigas pa ako. Ayoko talaga silang gamitin dahil sa pride ko. Ayokong kainin ang mga sinasabi ko na kailanman ay hindi ako matutulad sa tatay ko. At yung mga gamit na yun ang sinisisi ko kung bakit hindi naging maganda ang buhay naming mag-anak. Kuya, ano ka ba? Papatay na tayo ng aswang na yan kung di tayo lalaban! Wala na tayong oras, kuya! Sinabi na nga ayoko eh. Kaya kong labanan ng aswang na yan na hindi ginagamit ang mga gamit ni tatay. Ano? Seryoso ka ba? Buhay natin na nakataya rito, kuya. Kung ayaw mong gamitin, ako na lang ang gagamit. Agad na kumilos si Julius. Dinampot niya ang buntot ng pagi. Pero bago pa siya makakilos, mabilis akong kumilos. Inagaw ko ang buntot ng pagi sa kamay niya. Akin na nga yan! Huwag kang makialam dito! Saktong pag-agaw ko sa sandata, isang napakalakas na balya ang muling yumanig sa buong kubo. Sa pagkakataong ito, hindi na nakayanan ng dingding namin. Nawasak na ang malaking bahagi nito at pumasok ang kalahating katawan ng dambuhalang itim na baboy. Umalingasaw lalo ang lansa at amoy ng nabubulok na karne. Ang pulang mga mata nito ay nanlilisik. Diretso ang tingin kay Julius. Puntirya niya. Ang kapatid ko. Hindi na ako nag-isip, lalo na nang muntik ng sunggaban nito ang paa ni Julius. Hayop ka! Layuan mo ang kapatid ko! Buong puwersa kong iwinasiwas ang buntot ng pagi. Sa unang tama pa lang sa balat ng halimaw, agad na itong umatungal sa sakit. Umusok din ang bahagi ng katawan nito na tinamaan ng hawak kong sandata. Kaya naman, hindi ko na ito tinigilan. Panay ang hagupit ko sa kanya ng latigo. Nagwala ang nilalang. Umungul ito ng umungul. Pinagpapaluko pa rin siya ng walang tigil. Wala na akong pakialam sa pagkakataong yon. Kahit nakainin ko pa ang sinabi ko kanina, basta't mailayo ko lang sa demonyong yon ang kapatid ko. Papatayin kitang hayop ka! Papatayin kita! Sa huling hagupit ko, bumigay ang nilalang. Kusang umatras ito palabas ng nawasak naming dingding. Agad kong binuksan ang bintana para makita siya. Pero ang tangi ko na lang naabutan ay yung anino niya na tumatakbo ng mabilis patungo sa madilim na bahagi ng nyugan. Hanggang sa tuluyan na itong nawala. Wala na ang aswang. Ligtas na kami ng kapatid ko. Napatingin ako sa buntot ng pagi na nasa kamay ko. Marumi ito at may bahid ng itim na dugo.
Napatingin din ako sa nawasak naming dingding at kay Julius. Ayos ka lang ba, ha Julius? Oo kuya, huwag ka mag-alala sa akin, okay lang ako. Eh ikaw, hindi ka ba nasugatan? Ayos lang din ako. Medyo napagod lang. Pero wala naman akong sugat. Mabuti na lang at okay lang tayo kuya. Pero ang galing mo kanina kuya. Nagawa mong saktan at itaboy yung aswang. Para ka lang si tatay, ang astig mo. Hey, manahimik ka nga. Kung ano nung sinasabi mo. Matulog ka na nga. May pasok ka pa bukas. Sige na. Ayokong malate ka sa eskwela dahil sa puyat. Sabado bukas kuya, walang pasok. Ha? Ganun ba? Eh di matulog ka pa rin. Para tumangkad ka naman. Grabe ka naman sa akin kuya. Pero paano ako makakatulog niyan? Sira na ang bahay natin eh. Nag-aalala ako kuya na baka mamaya biglang bumalik yung aswang na yun. Tapos kainin tayo habang natutulog tayo. Di na babalik yun. Saka magbabantay na ako dito sa sala. Iaharang ko na lang muna yung tukador at iba pa nating mga gamit para matakpan yung mga sira. Sige na, pumasok ka na sa kwarto. Ako nang bahala dito. Sige na nga. Pumasok na siya sa kwarto at ako naman nanatiling gising sa loob ng halos 30 minuto. Pero dahil sa pagod, uli na din akong nakatulog nang hindi ko namamalayan. Kinabukasan, nagising ako sa ingay ng mga tao sa labas. Medyo masakit pa ang ulo ko dahil sa hangover at puyat. Lumabas ako ng bahay at nakita ko ang ilang kapitbahay namin na nagkukumpulan malapit sa kalsada. Naroon si Fred at nakikiusyoso. Anong meron dito? Ba't ang daming tao? Oh Bart, mabutit gising ka na. Nandito kami kasi nakikibalita kami doon sa nangyari kay Tandansela. Si Tandansela? O bakit? Anong meron sa kanya? Eh di na kasi natin naabutan eh. Pero sabi ng mga kapitbahay natin na yan, natagpuan daw si Tandansela doon sa may nyugan. Patay na. Ano? Anong patay? Sigurado ka ba sa kwento na yan? Di ba nakita lang natin siya kagabi? Yun na nga eh. Kaso patay na daw talaga siya, sabi ng mga nakakita. Puno daw ng latay at pasa ang buong katawan niya. Para bang pinagpapapalo ng latigo? Ewan, yun ang sabi nila eh. Ano? Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Oo naman, yun yung sinabi ng mga nakakita eh. Karamihan sa mga latay ay sa likod niya tapos sa muka. Diyos ko. Kuya! Napalingon akong bigla sa likuran ko nang makita si Julius na nakasunod pala sa akin. Biglang nanuyo ang lalamunan ko nang magkatinginan kami. Naalala ko kasi bigla ang engkwentro namin kagabi sa baboy na aswang. Agad kong hinila si Julius pauwi. May masama akong kutob. Ang baboy na inagupit ko kagabi at si Tandansela ay posibleng iisa. Pagdating namin sa bahay, pareho kaming walang imik. Agad kong isinarado ang pintuan. Agad kong kinuha ang buntot ng pagi na hindi pa naisusoli sa tokador. Julius, halika. Kunin mo to, dali. Itago mo. Ibalik mo sa mga gamit ni tatay. O kaya, kahit saan na hindi makikita ng kahit na sino. Kuya, tungkol ba to sa narinig ko kaninang sinabi ni Kuya Fred? Posible bang namatay si Tandansela dahil sa ginawa mo? Ano? Anong sinasabi mong bata ka? Narinig ko po kasi na puno doon ng latay ang bangkay ng matanda. Nasa isip ko po na baka siya po yung aswang na sumalakay sa ating kagabi at napatay mo siya kuya. Napatay mo yung aswang na yun. Huwag ka maingay. Makinig ka sa akin, Julius ha. Makinig ka mabuti. Kahit na anong mangyari, kahit sino magtanong, wala kang pagsasabihan na nangyari dito sa ating kagabi. Nagkakaintindihan ba tayo? Pero bakit kuya? Aswang naman siya eh. Self-defense lang naman ang ginawa natin. Hindi, kahit ano pa. Ayoko masali tayo sa usaping to. Kung sasabihin mong aswang si Tandansela at tayong pumatay sa kanya, sa tingin mo, may maniniwala ba sa atin? Kapag narinig nila ang kwentong to, ako ang pagbibintangan nila. Ako magiging suspect. Sasabihin nila dahil sa alak. Kaya ako napatay yung matanda. Makukulong ako, Julius. Mawawala ako rito at maiiwan kang mag-isa. Gusto mo ba yun?
Hindi kuya, ayoko nun. Kaya itago mo na yan ngayon din. Sige na. Yung aswang kagabi, hindi yun si Tandansela. Ibang tao yun. Naiintindihan mo? Hindi tayo mamamatay tao. Hindi! Dahan-dahang lumapit sa akin si Julius at kinuha ang buntot ng pagi sa nanginginig kong mga kamay. Binalot niya ito ng isang pulang tela at mabilis na itinago sa tokador. Sa pagkakataong yun, mas naging doble pa ang kaba at takot na nararamdaman ko kaysa dun sa naramdaman ko kagabi, dahil alam ko kapag may nakaalam nito, hahatulan kami ng mga tao at mas nakakatakot yun kaysa sa aswang. Secret lang natin to, Julius, ha? Opo kuya, pero paano naman yung mga dingding na nasira kagabi? Napatingin ako sa butas ng dingding. Aayusin ko na yun ngayon. Ako nang bahala dyan. Hindi ka na ba papasok sa kuprahan kuya? Hindi na muna. Mas importante na maayos ko to agad. Sige kuya, ayusin mo na yan. At ako na lang po maghahanda ng agahan natin. Tumango ako. Tapos si Julius dumiretso na sa kusina para mag-asikaso ng makakain namin. Ako naman, kinuha ko ang martilyo, ilang pako at ilang piraso ng kawayang itinabi ko sa gilid ng bahay. Nagsimula na akong magpukpok. Gusto ko nang tapusin kagad bago pa ito mapansin ng mga tsismosa naming mga kababaryo. Hindi pa man ako nagtatagal sa ginagawa ko, isang pamilyar na boses ang narinig kong tumawag mula sa likuran ko. Bart! Nagulat ako at muntik ko nang mamartilyo ang sarili kong daliri. Fred, ikaw pala. Anak ng... Ano nangyari dito sa bahay niyo? Ba't nagkaganyan? Ito ba? Wala yan. Sa sobrang kalasingan ko kagabi, napagkamalan kong pinto. Binunggo ko ng binunggo dahil akala ko nakasarado lang. Ayun, bumigay. Susme, iba din talaga ang trip mo kapag nakakainom ka ng alak, no? Brad, delikado ka na. Tumigil ka na sa pag-inom-inom mo. Grabe ka naman sa delikado. Di ko naman sinasadya eh. Oo nga, pero kawawa yung kapatid mo. Tsak na takot siya kagabi dahil sa pinaggagawa mong lintik ka. Medyo. Sabi ko na eh. Pero teka, hindi ka ba papasok sa kuprahan? Hindi na muna. Ayusin ko muna to. Mas importante na magaba ko to ngayon. Sa bagay. O sige, ako na lang muna ang papasok sa kuprahan. Mamaya na lang ulit. O sige, ingat ka. Umalis na si Fred. Itinuloy ko na ang pagpupukpok. Ilang minuto ang nagdaan. May narinig akong tunog ng humintong sasakyan sa tapat. Lumabas si Julius mula sa kusina. Bit-bit ang isang tasa ng kape. Napatigil din siya tulad ko at nakisabay sa panonood sa mga bagong dating. Tingnan mo kuya oh. Mukhang sila na yung bagong titira dyan sa bahay ni Mrs. Reyes. Sila na siguro yung sinasabi ng mga tsismosa na mag-asawang nakabili dyan sa bahay. Oo, tama ka. Sila na nga siguro. Grabe. Totoo nga no. Malayo yung agwat ng edad nila. Huy, ano ka ba? Yung bibig mo. Huwag kang tumulad sa bibig ng mga tsismosa. Opo kuya, sorry. Narinig ko lang naman yun sa kanila eh. Kaya sinasabi ko sa'yo, hindi na po mauulit. Tumango ako at hindi na sumagot. Muli kong tinignan ang mga bagong dating. Ang dami nilang gamit kuya. Mukhang mayaman din sila tulad ni Mrs. Reyes. Mayaman nga talaga yan. Di naman nila mabibili ang bahay na yan kung mahirap sila di ba? Sa bagay, tama ka kuya. Nanatili kaming nakamasid ng kapatid ko. Sila na nga yun. Ang sabi kasi ng mga tsismosa, buntis daw yung babae. Yang ka na naman eh. Tigilan mo na nga yan. Wala ka nang pinagkaiba sa kanila. Biglang napahinto sa pagsasalita si Julius. Nanahimik na siya at muling tumingin sa gawi ng mag-asawa. Papasok na sila sa mansyon. May mga kasambay sila at mga kargador na tumulong sa pagbubuhat at pagsasaayos ng mga gamit. Habang nagbababa ang mga kargador, napansin ko ang lalaki
na lumingon sa direksyon namin. Ngumiti siya at tumango sa akin bilang pagbati. Tumango na lang din ako at ngumiti. Pumasok muna kami ni Julius sa loob ng bahay para mag-agahan. Habang kumakain kami, ay binuksan ni Julius ang usapan tungkol sa bahay na nilipatan ng mag-asawa. Kuya, alam kaya ng mga bagong lipat na yan, yung tungkol sa bahay nila? Hindi ko alam. Bakit? Ano bang meron sa bahay na yan? Talaga bang di mo alam ang chismis tungkol sa bahay na yan, kuya? Matagal na kayang usap-usapan na pinamumugaran daw yan ng mga ligaw na kaluluwa dahil sa tagal na walang tao. Kumbaga parang haunted house. Sus, di naman totoo yun eh. Wala namang multo sa bahay na yan, tsaka wag ka nga nagpapaniwala sa mga ganun-ganun. Totoo yun, kuya. Marami nang nagkwento. Madalas daw nilang makita dyan ni White Lady. May multo talaga dyan, kuya. Kaya nga kapag naiiwan mo ako dito, dyan talaga akong natatakot sa bahay na yan eh. Ay nako, kaya ka natatakot kasi yun palagi ang laman ng isip mo. Sige, matanong nga kita. Ikaw ba na malapit dito? May nakita ka na ba? May narinig ka na ba? Ha? Wala pa naman, kuya. O kita mo na? Kung meron talagang multo dyan, dapat tayo ang unang nakakakita kasi tayo ang nasa malapit. Alam mo ikaw, yung mga kaibigan mo huwag mo masyadong pinaniniwalaan. At baka yung nakikitang White Lady dyan yung kurtina lang na tinatangay ng hangin. Yun lang yun. Tinatangay ng hangin? Paano tatangay ng hangin? Wala namang pumapasok na hangin dyan, kuya. At saka diba, walang nakakatagal na borders dyan dati. Walang nakakatagal kasi nga mahal ang upa sa mansyong yan. Naku, ikaw talaga na bata ka. Sige na. Kumain ka na lang dyan. Pero kuya... Julius, hayaan na natin sila. Kaya may multo man o wala, magpasalamat na lang tayo at may tao nang titira dyan. Mawawala na yung paniniwala ng mga tao na haunted house ang bahay na yan. Sige na nga. Pero kuya, mabuti na lang at napatay mo yung aswang, no? Kundi baka maging target pa ng aswang yung bagong lipat. Buntis pa naman. Di ba sabi ni tatay nun na ang mga buntis daw ang pinakapaboritong biktimain ng mga aswang? Yun ang kwento ng tatay mo Kuya naman tatay mo din naman si tatay Para matapos na ang usapan, hindi na ako umimik. Tinapos ko na lang ang pagkain ko ng tahimik. Pagkatapos kumain, dinala ko na ang aking pinagkainan sa lababo at hinugasan ito ng mabilisan. Kinuha ko na muli ang martilyo at lumabas na para tapusin ang iba pang dapat na ayusin sa bahay. Mabilis na lumipas ang oras. Pagsapit ng hapon, natapos ko na rin sa wakas ang pagtatagpi sa dingding at pagpapatibay nito. Saktong-sakto naman na dumaan si Fred. Bit-bit ang kanyang itak. Halatang galing na sa trabaho sa kuprahan. Oh Bart, mukhang tapos na yung ginagawa mo Aba, maganda. Mukhang matibay Ayos yan. Oo, talagang pinatibay ko na. Para sa susunod na malasing ako, hindi na ganun kadaling masisira kapag binalya ko. Grabe ka. Ay, siya nga pala. Nagmerienda ka na ba? Di pa nga wala akong pang merienda Magtitipid ako ngayon lalo na't di ako nakapasok ngayong araw sa trabaho. Ganun ba? Di sama ka na lang sa akin. Tara, doon tayo ka na Aling Nena. Sasama pa? Wala na nga akong pera, pambihira ka naman Mahina na bang pandinig mo, Brad? Hindi Ang ibig ko sabihin sa'yo, samahan mo ako sa tindahan at ililibre kita doon. Yun naman pala Ba't di mo agad sinabi? Tara! Kuya! Bigla akong napalingon nang may tumawag sa pangalan ko. Kuya, pwede bang huwag ka na munang maglasing ngayong gabi? Ay, hindi kami maglalasing, Julius. Huwag ka na mag-alala, magme-merienda lang kami nitong kuya mo. Gusto ba sumama? Ay, hindi na po. Kakakain ko lang naman po ng kanin Sigurado ka? Ayaw mo sumama? Opo. Basta Kuya Fred promise mo Hindi kayo mag-iinom ngayon Oo, promise. Natawa na lang ako kay Fred at kay Julius kasi tulad ng dating gawi, ganun na naman ang nangyayari.
Pipigilan kami ni Julius pero tutuloy pa rin. At ang ending, alak na ang memeryenday namin sa tindahan. Excited akong naglakad kasama ang kaibigan ko papunta kina Aling Nena. Habang naglalakad, ramdam kong nangangati na ang lalamunan ko sa alak. Pagdating namin sa tindahan, doon ako nadismaya. Aling Nena, 2 soft drinks nga, saka tinapay. Huy, ba't soft drinks? Baka mamaya lang gamin tayo dyan. Akala ko naman eh. Hindi na muna. Pasta muna tayo dyan, Brad. Pinilit kong umiti kahit dismayado. Naupo kami sa mahabang bangko sa harap ng tindahan. Binuksan ni Fred ang balot ng tinapay at iniabot sa akin ang isa. Nakakalungkot yung nangyari kay Tandansela, no? Kanina sa kuprahan, yun lang ang pinag-uusapan namin eh. Sabi ng mga nakakita, parang di talaga makatao nangyari sa kanya, grabe. Ang tindi raw ng mga latay, parang nilatigo eh. Tapos, may mga nasunog pa daw na balat. Napatigil ako sa pagsupsop ng soft drinks. Tumingin ako sa malayo at pilit na iniwasan ang mga mata ni Fred. Saka sumagot. Oo nga eh. Kawawa naman yung matanda, no? Hindi na naawa ang may gawa nun sa kanya. Ulyani na nga, ginanon pa. Kaya nga eh, yun na nga pinagtataka ko eh. Sino naman kayang siraulong gagawa nun sa isang matandang wala namang kalaban-laban? Pero alam mo, sabi ni Tino, baka raw may ligaw na elemento ang nagparusa sa kanya. Hula niya, baka dahil sa kakalakad dito ay napadpad siya sa teritoryo ng isang masamang elemento. Kaya siya pinahirapan ng ganun at pinatay. Ano ka mo, elemento? Sabi ni Tino. At naniwala ka naman. Alam mo naman puro kabalastugan ang alam nun. Hindi naman palagi. Seryoso naman siya na sinabi niya sa amin yun eh. Sa kung sakali man na totoo, naku, nakakatakot ng abutan ng dilim sa kalsada kasi baka mamaya niyan tayo na ang isunod ng gumawa nun sa kanya. Tumangutango na lang ako. Nakiayon sa bawat salitang binibitiwan niya. Sa loob-loob ko, gusto kong sumigaw at sabihin ang totoong nangyari kay Fred. Pero pinigilan ko na ako ang pumatay sa matanda. Pero tila may nagbara sa lalamunan ko, kasabay sa paghigop ko ng soft drinks. Pero mabuti na lang at nahanap kagad siya. Kundi baka nabulok na yun doon sa nyugan. Kaya nga eh. O ba't parang malungkot ka? Tapos ang tipid mo pa sumagot. May problema ba? Naninibago ako sa'yo ngayon Wala naman. Ayos lang ako. Medyo di lang maganda ang pakiramdam ko siguro dahil sa puyat at pagod. Ganun ba? Di kung ganun, mabuti pa umuwi na tayo para makapagpahinga ka na. Eksaktong pagkasabi nun ni Fred ay may humintong tricycle sa tapat ng tindahan ni Aling Nena. Isang babae ang bumaba. Nakasuot siya ng isang bulaklaking bestida na hanggang tuhod. Maganda ang kanyang buhok, mahaba at itim na itim. Maputi siya, makinis at napakaamo ng kanyang muka. Mapipilantik ang kanyang mga pilik mata at natural ang mapupulang labi. Bart, kita mo yun? Ang ganda! Mukhang nakita ko na yata ang babaeng papakasalan ko Siya na magiging nanay ng mga anak ko! Natawa ko bigla sa naging reaksyon ng kaibigan ko. Muntik ko pang maibuga ang soft drinks na hinihigop ko nang makita kong nakanganga siya habang titig na titig sa bagong dating na babae. Siraulo ka talaga. Paano mong pakakasalan? Hindi mo naman kilala yan. Mamaya, parehas mo ding may lawit yan, mahirap na. Ikaw alam mo, basag trip ka talaga no? Hindi ka lang kamo marunong tumingin. Paano magkakaroon ng lawit yan? Napakainin, tignan mo nga. Saka tignan mo yung katawan Oh my God! Ang ganda talaga! Huy, manahimik ka na nga dyan. Baka mamaya marinig ka nakakahiya. Isipin pa manyakis tayo. Maingat na kinuha ng babae ang kanyang mga gamit sa tricycle. Tapos ay dahan-dahang lumapit sa tindahan. Nakangiti siyang sinalubong ni Aling Nena. Doon namin nalaman na mangungupahan pala ito kina Aling Nena. Siya raw ang bagong midwife
na itinalaga ng healthcare sa bayan. Kaya dito na siya titira para mas malapit. Ipinakilala siya sa amin ng tindera. Siya si Yasmin. Hello po. Magandang hapon. Hello, magandang hapon din. Halos himatayin si Fred nang sinagot siya ni Yasmin. Ngumiti din siya ng tipid kay Fred. Pero lumingon siya sa akin. Medyo hindi ako naging komportable. Yung paraan kasi ng pagtingin niya. Nakapagkit. Naniningkit ang mga mata niya na para bang kinikilala ako o may hinahanap sa mukha ko. Para niya akong inaakit. Nailang ako kaya bigla kong tinungga ang bote ng soft drinks na hawak ko. Sa aming dalawa ni Fred, alam ko namang ako ang mas may itsura. Matangkad ako, matipuno ang pangangatawan dahil sa araw-araw na pagbabalat ng nyug. Marami din ang nagsasabi na magandang lalaki ako. Samantala, nang masaid ko na ang laman ng bote, ay ibinaling ko na ang paningin ko kay Fred. Fred, tara na. Marami pa tayong gagawin eh. Bigla siyang napatingin sa akin, tapos ay napairap. Hindi ko yung pinansin, tumayo ako at iniwas ang tingin kay Yasmin. Naglakad na din si Aling Nena at sumunod na ang babae. Nang wala na ang babae, parang kitikiting hindi mapakali si Fred sa tabi ko. Grabe! Ang ganda niya talaga! Saka mukhang napakabait. Brad, jackpot ako kapag siya ang nakatuluyan ko. Tulungan mo kong ligawan siya, please. Ano? Manligaw ka mag-isa mo. Kita mo hindi pa nga ako nagkakasyota sa buong buhay ko tapos magpapatulong ka pa sa akin. Wala akong alam sa mga ganyan-ganyan. Bahala ka sa buhay mo. At sungit naman ito. Alam ko na. Nako kursunada mo din siya, no? Anong kursunada? Hindi Bakit naman ako mangungursunada ng isang taong hindi ko naman ka-level? Tignan mo nga, Fred. Professional siya. May pinag-aralan, midwife. Sa tingin mo ba, magugustuhan niya ang isang hamak na katulad ko lang na magkukopra? Aray ko, grabe naman yun, Bart. Diretsahan talaga. Di ka marunong pumreno. Pasensya ka na. Pero wag tayo magbulag-bulagan. Hindi ko naman minamalit yung trabaho natin. Pero yun ang realidad eh. Magkaiba ang mundo natin sa kanya, kaya ikaw, tigilan mo na yung pagpapantasya mo. Baka masaktan ka lang sa bandang huli. Oo naman ito. Minsan na nga lang tayo makakita ng ganong kaganda sa lugar na to. Ganyan ka pa. Malay mo, mapasagot ko siya. Libre lang mangarap, no? Malay mo, di ba? Mapansin niya ang charm ko. Asa ng charm, Aber? Grabe siya, oh. Grabe makapanlait, wagas. Tara na nga, umuwi na tayo. Naglakad na kaming pauwi sa kanya-kanya naming mga bahay. Kulay kahil na ang langit ng mga oras na yon. Medyo natagalan naman kami sa pagkikwentuhan, kaya alam kong nag-aalala na si Julius sa akin. Tiyak na iisipin na naman nun na napasabak na naman ako sa inuman. Pero hindi. Umuwi kami ni Fred na hindi lasing. Nang makapasok na si Fred sa bakuran nila, ako naman ay naglakad na rin papalapit sa bahay. Nakita ko si Julius na seryosong nakatitig sa malaking bahay sa tapat. Pagpasok ko doon, kinausap ko si Julius kasi parang tulala at may malalim na iniisip. Hindi niya napansin na dumating na ako. Bunso, okay ka lang ba? Mabilis siyang napalingon sa akin. Tila nagulat na nasa loob na ako. Kuya? Oh, may nangyari ba dito habang wala ako? Wala naman po. Pero kasi yung bagong lipat, nakilala ko na sila. Talaga? Paano? Nagpunta po dito kanina, nagtatanong po kung saan daw po ang bilihan ng gasol. Nagpakilala siya sa akin. Siya daw si Sir Rico. Sundalo pala siya. Sundalo? Paano mo nalaman? Natural po, nagkwentuhan kami. Si kuya naman talaga, oo. Aba, malay ko ba? Muli siyang napatingin sa mansyon at natulala na naman. Hoy, ano ka ba? Kanina ko pa napapansin na nakatulala ka. Kuya, kasi kanina nag-uusap kami, may nakita akong isang babae na nakatayo dyan, oh.
Diyan mismo sa likod ng puno ng akasya. Ang punong akasya na sinasabi ng kapatid ko ay nakapwesto sa harap ng mansyon sa may tabi ng kanilang gate. Oh, ano naman kung may babae doon? Baka napagod lang sa paglalakad kaya huminto muna, nagpahinga. Hindi kuya eh. Iba yung tingin niya. Para siyang nagmamatsyag talaga. Nakatitig sa amin ni na Sir Rico, tapos ito pa. Nung may biglang dumaan na tricycle, bigla na lang siyang nawala. Yun lang. Teka. Yun lang ba ang dahilan? Kaya ka natutulala? Kung ikaw ba kuya hindi ka mag-iisip ng masama matapos yung nangyari sa ating kagabi? Julius, yung nangyari kagabi kalimutan mo na. Masyado ka na napapraning eh. Lahat na lang ng nakikita mo inuugnay mo dun sa aswang na yun. Pero kuya, iba talaga ang pakiramdam ko dun sa babae. Wala nang pero. Yung nakita mo, baka napadaan lang talaga yun. Ang mabuti pa maganda ka na ng hapunan natin para maaga tayong makakain at makatulog. Pagod ako. Inaantok na ako. Napakamot sa ulo ang kapatid ko. Pero sumunod na rin patungong kusina. Pero bago pa siya makarating ay bigla siyang lumingon at napangiti. Oo nga pala, Himalaya yata na hindi kayo nag-inom ni Kuya Fred ngayon. Akala ko gagabihin ka na naman ng uwi. Di nagpainom yung kuripot na yun eh. Pinainom lang ako ng sambote ng soft drinks at pinakain ako ng sambalot ng tinapay. Ay salamat, mabuti naman. Sana pala palagi si Kuya Fred na lang ang nanlilibre sa'yo, tapos ikaw palagi kang walang pera para hindi ka naglalasing. O ba't sira ulong to ah, di wala tayong kinain. Bilisan mo na nga dyan, bago pa magbago ang isip ko at bumalik ako kay Aling Nena para mag-inom. Agad nang tumalikod si Julius, pero dinig ko ang mahinang pagtawa niya habang nag-aayos ng mga pinggan. Napailing na lang ako. Ilang sandali pa, tinawag niya na ako para kumain. Naupo kami sa pagkainan. Ang ulam namin ay simpleng tuyo at nilagang talbos ng kamote. Pagkatapos naming kumain, hindi na ako nagtagal. Tumayo ako at dumiretso na sa kwarto para matulog. Pagkahiga ko pa lang, ay agad na akong iginupo ng antok. Ngunit ilang oras ang lumipas, bigla akong naalimpungatan. Hindi katulad ng mga nakaraang gabi na nagising ako sa malalakas na kalabog. Ang buong paligid naman ay napakatahimik, pero may kakaiba akong nararamdaman. Masyadong maalinsangan ng hangin. Pinagpapawisan ako ng matindi. Basang-basa ang sando ko at parang nanunuyo ang lalamunan ko. Lumingon ako sa tabi kung saan nakahiga ang kapatid kong si Julius. Mahimbing na mahimbing ang tulog niya. Dahan-dahan akong bumangon. Lumabas ako ng kwarto at pumunta sa kusina para uminom ng tubig. Pagkainom ko ng isang baso, medyo guminhawa kahit papano ang pakiramdam ko. Naglakad ako pabalik, pero nang nasa sala na ako, may narinig akong kaluskos na parabang naglalakad sa labas. Lumapit ako sa bintana at sumilip. Nanlaki ang mga mata ko sa aking nakita. Sa gitna ng kalsada sa tapat mismo ng mansyon, may isang babaeng nakatayo. Nakasuot siya ng manipis, sexy at puting damit pantulog. Mahaba ang kanyang buhok na bahagyang tinatangay ng hangin. Nakatayo lang siya doon, nakatingin ng diretso sa mansyon. Hindi ko siya makilala, pero pamilyar ang hubog ng katawan niya. Pero dahil madilim at nakatalikod siya, hindi ko siya makilala. Sino kaya siya? Anong ginagawa niya? Pagkasabi ko nun, isinarado ko na ang bintana at hinayaan na lang yung babae. Ngunit pagtalikod ko, may biglang sumulpot sa harapan ko. Ah! Gulat na gulat ka kuya. Grabe ka naman. Parang nakakita ka ng aswang ah. Ano ba Julius? Papatayin mo ba ako sa gulat ha? Bakit ka ba nandito? Nagising kasi ako kanina kuya nang bumangon ka. Ano ba't sinisilip mo dyan? May aswang ba ulit? Wala. May tao lang na dumaan. Sigurado ka kuya? Bakit parang namumutla ka? Wala nga sabi.
Sige na. Bumalik ka na dun, matulog ka na ulit. Naglakad na pabalik si Julius. Sumunod na din ako kagad. Kinabukasan, maagang dumaan si Fred sa bahay para sunduin ako papasok sa trabaho. Habang naglalakad kami patungo sa koprahan, may mga nakita kaming mga tao na nagtatakbuhan. Papunta sila sa may tulay na tawiran, papunta sa Nyugan. Brad! Tignan mo! Ano kaya yung pinagkakaguluhan nila doon? Aba, ewan ko. Gusto mo tignan natin? Maaga pa naman eh. Naglakad na kami palapit sa lugar na yon. Nakipagsiksikan kami sa kumpulan ng mga tao. Isang bangkay ng babae ang aming nakita. Teka! Si Lita yan na! Ano nangyari sa kanya? Diyos ko, kawawa naman! Si Lita ay dati naming kaeskwela ni Fred. Ang alam namin, kabuanan niya na sa kanyang panganay. Kalunos-lunos ang sinapit niya. Wakwak ang kanyang tiyan. Wala na din ang sanggol at ilang lamang loob niya. Sa gitna ng kumpulan ay nakita ko ang lalaking bagong lipat. Kinausap ito ni Fred at tinawag na Sir Rico. Magkakilala na pala kagad ang dalawa. Sir Rico, kayo po pala yan. Ano pong ginagawa niyo dito? Galing ako dun sa Menyugan. Napadaan lang ako dito kasi nakita ko nagkakagulo. Kami nga rin po eh. Bumaling ang tingin niya sa akin. Ikaw si Bart, di ba? Yung nasa tapat ng bahay. Ako nga po, sir. Matanong ko kayong dalawa. Talaga bang may mga ganitong patayan na nangyayari dito sa baryo nyo? Napakabrutal naman ng ginawa sa babaeng ito. Aba, kung titignan parang hindi taong gumawa. Hindi naman po, sir. Pero hindi rin to ang una. Noong nakaraang araw, matanda naman po ang pinatay pero parang nilatig ko po eh. Teka, hindi kaya aswang ang nangangain ng sanggol ang may gawa nito? Huy, manahimik ka nga, Fred. Nananakot ka na naman ng tao eh. Hindi, okay lang. Hindi naman ako natatakot eh. Nagtatanong lang ako. At kailangan ko talaga ng totoong sagot. Alam niyo naman, di ba, nabuntis ang asawa ko. Kabuanan niya na. Kaya kailangan kong malaman ng totoo para alam ko kung paano ko siya mapoprotektahan. Nagsasabi naman po kami ng totoo, sir. Pero sa ngayon ang pinakamabuti po huwag niyo pong hahayaan na mag-isa lang ang asawa niyo lalo na po sa gabi. At kung maaari maglagay po kayo ng maraming ilaw sa labas ng bahay niyo. Tama po sinabi ng kaibigan ko. Salamat. Gagawin ko yun. O siya, sige. Maiiwan ko na kayo Kailangan ko nang umuwi Pinanood namin si Sir Rico na mabilis na naglalakad papalayo. Si Fred naman ay napakamot sa ulo. Grabe, nakakatakot na talaga dito sa baryo natin. Isipin mo nung una si Tandansela, tapos si Lita naman. Sino kaya susunod? Naku, huwag mo namang isipin yan. Mabuti pa tara na nga sa koprahan. Marami pa tayong babalatang nyug Nagpatuloy na kami sa paglalakad hanggang sa makarating sa koprahan. Halos buong maghapon ang pangyayaring yun lang ang naging tampok sa usapan naming mga mangungupra. Kinabukasan, masaya kaming umuwi ni Fred dahil araw ng sweldo. Agad akong nag-aya na dumaan sa tindahan ni Aling Nena. Nako, tiyak na magagalit na naman ang kapatid mo kapag ginabi tayo niyan. Saka na Brad, delikado na ngayon Sa bahay naman tayo iinom Sagot ko na 4 kantos, tara. Ay ganun ba? Di sige, sa akin naman ang pulutan. Game! Pagdating namin sa tindahan, nakita namin doon si Yasmin. Natulala si Fred. Nakanganga habang tinitingnan ng dalaga na bumibili ng personal niyang mga gamit. Para siyang nahihipnotismo sa kagandaan nito. Kaya bago pa siya tuluyang magmukhang tanga o bago pa mahuli ni Yasmin, hinila ko na ang braso ni Fred. Huy, tara na! Baka matunaw yung tao. Nakakahiya ka talaga. Pag uwi namin sa bahay, agad akong naganda para sa inuman namin.
Inilagay ko na ang 4 kantos at pulutan sa ibabaw ng lamesa. Teka, dito kayo magiinom, kuya? Oh, bakit? May reklamo ka ba? Wala naman, ayos nga yun na dito kayo magiinom. At least hindi ako may iwan na mag-isa dito sa bahay, di ba? Ilang sandali pa ay sinimulan na namin ang inuman. Tulad ng dati, marami kaming napag-usapan. Trabaho, buhay-buhay, at yung mga kababalaghang nangyayari sa baryo namin. At habang lumalalim ang gabi, tumataas na din ang amats namin. Hindi namin namalayan na nakatulog na kami pagkaraan ng ilan pang sandali. Doon mismo sa labas. Maya-maya ay biglang may yumugyug sa balikat ko. Kuya gising! Pumasok na kayo sa bahay! Ha? Bakit tapos na ba? Hindi na pala nakauwi ang loko. Kaya nga kuya napasobran naman kasi kayong dalawa Tara na sa loob. Kaya mo ba? Oo naman. Itong si Fred na lang ang alalayan natin. At di na yan magigising sigurado ako. Lasing na lasing ang lokong yan Tumayo ako at hinawakan ng isang braso ni Fred. Pinagtulungan namin siyang itayo ni Julius. Mabuti na lang at medyo naalimpungatan siya. Kaya naman, di kami masyadong nahirapan. Pagdating sa loob, muli siyang nakatulog. Tawa. Tulog ka agad. Hayaan mo na kuya. Ikaw din, matulog ka na. Sa sandaling ipinikit ko ang mga mata ko, biglang may narinig kami ni Julius na naglalakad sa labas. Kuya! May tao! Kaya nga Narinig mo din? Oo kuya. Teka, sisilipin ko lang. Agad na lumapit sa may bintana si Julius at sinilip kung sino ang nasa labas. Kuya, babae! May babae sa labas! Nakaharap siya sa mansyon! Ano? Mabilis akong lumapit at nakisilip na din. Sakto naman lumingon ang babae at doon ko siya nakilala. Si Yasmin yun Ano? Kilala mo siya kuya? Oo, huwag ka maingay. Bagong salta lang siya dito sa baryo natin. Anong ginagawa niya kuya? Ewan, huwag mo masyadong ibukas tong bintana at baka mapansin niya tayo. Naghintay ako, nagmatsyag hanggang sa nakita kong naglakad si Yasmin papunta sa may niyugan kung saan natagpuan ang bangkay ni Tandansela. Saan ka pupunta, Yasmin? Anong sikreto mo? Ba't ka lumalabas ng gabi? Ano yun kuya? Anong binubulong-bulong mo? Ha? Wala. Diyan ka lang Teka kuya, anong gagawin mo? Masama ang kutob ko sa babaeng yan. Susundan ko siya. Teka, sandali lang kuya. Huwag kang umalis ng walang dalang sandata. Delikado sa labas. Ay, oo nga pala. Tama ka. Sige, kunin mo yung buntot ng pagi, dali. Mabilis niyang kinuha ang gamit ni tatay at iniabot sa akin. Kuya, mag-iingat ka. Tumango ako at mabilis na lumabas ng bahay. Sa labas, dahan-dahan akong lumapit sa nyugan. Nakita ko siya sa may bandang dulo ng nyugan. Agad akong nagtago sa likod ng isang puno at sinilip siya. Nakita ko siya nang magsimulang manginig ang balikat niya. Para bang may kung anong malakas na puwersa sa loob ng kanyang katawan na gustong kumawala. Umuungol siya, parang nasasaktan. Pero ilang sandali pa, ang likod niya ay may bumukol at mula roon ay may lumabas na malalapad at itim na pakpak na tila ba balat ng paniki. At ang pinaka nakakatakot, yung katawan ni Yasmin ay unti-unting humiwalay sa kanyang bewang. Ang mga bituka niya ay lumawit. Ang kalahating katawan niya mula bewang pababa ay naiwang nakatayo sa tabi ng puno, habang ang itaas ay dahan-dahang umangat sa hangin. Sa puntong yun, ang amats ko sa alak ay biglang nawala. Anak ng manananggal palang babaeng yun. Sinasabi ko na nga at hindi ko siya mapagkakatiwalaan.
Agad ko siyang sinundan nang ikinampay na niya ang kanyang mga pakpak. Malinaw kasi sa akin kung sino ang target niya ng gabing yon. Diyos ko, tulungan niyo po akong mailigtas ang asawa ni Sir Rico. Tatay Carding, kung nasan man kayo ngayon, tulungan niyo ako. Sa kauna-unahang pagkakataon ay natawag ko ang pangalan ng tatay ko. Pakiramdam ko kasi yun talaga ang kailangan ko ng gabing yon. Kumaripas ako ng takbo. Ang tanging nasa isip ko lang ay ang makabalik kagad ako sa kalsada para mabalaan si Sir Rico. Nang makarating ako sa kalsada, tahimik pa ang paligid. Bumalik muna ako sa bahay para balaan ng kapatid ko. Abot-abot ang hingal ko pagpasok ko sa bahay. Kuya, ano nakita mo? Bakit parang nakakita ka ng demonyo? Hindi ko siya kagad nasagot. Nakatitig lang ako sa kanya. Kuya, ano ba? Ayos ka lang ba? Oo, pero kailangan ko ulit lumabas. Kailangan kong tulungan si Sir Rico. Bakit kuya? Ano ba nangyayari? Basta kailangan ko nang umalis. Bumalik lang ako para sabihin sa yung huwag kang lalabas kahit anong mangyari. Isarado mong bahay, naiintindihan mo ba? Ilak mo yung mga bintana at pinto. Oo, pero kuya sabihin mo muna sa akin kung ano nangyayari sa labas. May aswang, Julius. At hindi lang basta aswang. Isa siyang manananggal. Ano? Maninanggal? Yung nahahati ang katawan kuya? Sigurado ka ba? Oo, nakita ko siya. Kitang-kita ng dalawang mata ko. Si Yasmin, yung border ni Aling Nena. Nakita kong humiwalay ang katawan niya. Naiwan dun sa may dulo ng yugan. Diyos ko, nakakakilabot ang itsura niya. At talagang dumayo pa siya dito para lang magasik ng lagim. Oo, at sa palagay ko, puntirya niya ngayon yung asawa ni Sir Rico. Anong gagawin mo kuya? Kakalabanin mo ba siya? Kailangan, Julius. Hindi pwedeng manahimik lang ako dito habang nag-aasik siya ng takot at lagim dito sa atin. Napatay ko nga si Tandang Sela nang umatake siya dito eh. Kung kinakailangan pumatay ulit ako ng aswang, gagawin ko. Alang-alang sa katahimikan ng baryo natin. Sige kuya, pero mag-iingat ka. Sa kagalingan mo makipaglaban ha. Isinukbit ko na ang buntot ng pagi sa aking tagiliran at kinuha ang isang matulis na sibat na nakasandal sa tabi ng tukador. Aalis na ako, Julius. Ikaw nang bahala dito. Huwag kang lalabas, okay? Sige kuya. Naglakad na ako hanggang sa may pintuan. Dahan-dahang binuksan ang pinto. Ngunit bago pa man ako makalabas, narinig ko ang isang malakas na putok o pagsabog. Mabilis akong tumakbo, palapit doon. Alam ko, nagsimula na ang aswang na umatake sa bahay ni Sir Rico. Saktong pagtapat ko sa gate nila, bumukas ang pinto ng mansyon. Lumabas si Sir Rico, hawak ang isang shotgun. Nanginginig siya at halatang wala sa sarili dahil sa takot at galit. Pagkakita niya sa akin na nasa tapat ng gate, ay agad niyang itinutok sa akin ang kanyang armas. Huwag kang kikilos sa masama, hayop ka! Ikaw ba? Ikaw ba nanggugulo sa amin? Sumagot ka! Kundi papasabugin ko to sa baon ng ulo mo! Napahinto ako at itinaas ko ang mga kamay ko. Hawak pa rin ang sibat. Sir Rico! Teka ako to! Ibaba niyo po yan! Sir, nagkakamali po kayo! Hindi po ako ang kalaban, sir! Nandito ho ako para tulungan kayo, sir! Tulungan? Sigurado ka ba? Eh bakit may dala kang sibat? Mamamatay tao ka, no? Nagsisinungaling ka! Hindi po, sir! Teka, sir! Hindi po ako nagsisinungaling, sir! Maniwala kay sir! Sir! Ayun o! Tumingala ka, sir! Nasa bubong niyo po ang demonyo! Ayun, sir, ang manananggal! Tumingala siya at nanlaki ang mga mata niya nang makita ang manananggal na nasa bubong. Bigla itong bumulusok pababa. Nakabuka ang mga kuko at balak siya nitong dakmain. Diyos ko! Totoo nga! May manananggal!
Muli siyang nagpaputok, pero mabilis ang aswang. Nakailag ito sa ere. Dumapo ito sa isang puno. Ang anyo niya ay talaga namang kasuklam-suklam. Malayong malayo sa malaanghel niyang muka. Maitim, kulubot ang balat, magulo ang buhok, mapupula ang mga mata na animoy nagbabagang apoy. Meron din siyang matatalim na pangil at mahahabang kuko. Mga pakialamero! Hayaan nyo na akong makuha ang pagkain ko! Huwag kayong makialam dito! At sa tingin mo ba, papayag ako na saktan mo ang asawa ko, impakta ka! Muli niyang itinutok ang shotgun sa aswang at pinaputok yun. Pero tulad kanina, naiwasan lang ito ng manananggal. Mabilis na lumipad ito, pasugod ulit kay Sir Rico. Sinubukan kong harangin siya gamit ang hawak kong sibat, pero nahawi niya ito gamit ang kanyang mga pakpak na parabang bakal sa tigas. Tumilapon ako at natumba sa lupa. Hinampas din ng aswang si Sir Rico. Tumilapon ang kanyang shotgun. Doon na siya sinugod ng manananggal. Sir! Umilag kayo, sir! Pero huli na. Masyadong mabilis ang mga pangyayari. Ginamit ni Sir Rico ang braso niya, pangsalag sa biglaang pag-atake ng aswang. Bumaon ang mga matutulis na kuko ng manananggal sa braso niya. Napasigaw siya sa labis na sakit habang umaagos ang sariwan dugo. Sir! Sandali lang, tutulungan kita! Kapit lang, sir! Paglabanan mo! Bumangon ako at sinikap na makalapit ng mabilis sa aswang na manananggal. At nang tuluyang makalapit, ay iwinasiwas ko kagad sa kanya ang hawak kong buntot ng pagi. Sapul sa likod ang manananggal. Umusok ang balat nito ng malatayan ng latigo. Mabilis itong lumayo sa akin. Nanlilisik ang mga mata niya na parabang galit na galit at gusto na talaga akong lapain. Pakialamero kang lalaki ka! Mamamatay ka! Ang kapal ng mukha mong impakta ka na sabihin sa akin yan! Sino ka ba sa akala mo, ha? Isa ka lang masamang dayo na walang hangad na maganda dito sa baryo namin! Ikaw ang mamamatay at hindi ako! Eh ano ngayon? Kung tayo lang ako rito, may magagawa ka ba? Sa palagay mo ba ay kaya mo ako dahil lang dyan sa hawak mo latiga? Oo naman! Alam mo kung bakit? Kasi hindi lang ito basta isang latigo. Buntot pagi ito at palaging dinadasalan ng orasyon ng tatay ko nun. Kaya siguradong tepo ka dito kapag tinamaan ka ulit. Talagang matutusta ang balat mo! At sa palagay mo, matatakot mo ako? Ba't di natin subukan? Sige, lumapit kang impakta ka nang matikman mo ang lupit ng sandata ng tatay ko. Siya si Mang Karding, ang pinakamagiting at pinakamagaling na albularyo at manunugis ng aswang dito sa baryo namin. Sige, lumapit ka at magkasubuan ngayon tayo. Anong paki ko kung siya ang pinakamagaling? Eh hindi naman siya ikaw. At hindi ka naman siya. Bakit? Magaling ka ba? Oo, magkaibang tao kami. Pero ako, may sarili akong pagkakakilanlan. Ako si Bart, ang malupit na tirador ng mga aswang. Kung ganon, mamamatay ka na. Uunahin kita, tirador ng mga aswang. Agad siyang sumugod. Nagpalitan kami ng pag-atake. Mabilis siya at sobrang bangis. Nakalmot niya ako sa balikat at naramdaman ko ang hapdi, pero hindi ko yun ininda. Panay din ang ngampas ko sa kanya at bawat tama at latay, alam ko na nasasaktan din siya. Pinilit kong magpakatatag hanggang sa nakita kong
Pinipilit ni Sir Rico na abutin ang shotgun niya. Sa gitna ng kaguluhan, may biglang pumasok sa gate. Agad siyang lumapit sa akin. Gulat na gulat siya nang makita niyang sugatan ako. Hoy, Bart! Ano nangyayari dito? Aba, Sir Rico! Fred, umuwi ka na! Bilisan mo, delikado dito! Ano? Anong delikado? Bakit? Bakit kayo nag-aaway ng dalawa? Anong ginagawa nyo? Hindi, nagkakamali ka, hindi kami nag-aaway ni Sir Rico. Sige na, umalis ka na! Bilisan mo, umalis ka na rito! Ngunit imbis na umalis si Fred, ay lumapit siya sa akin at tinignan ang sugat ko. Teka! Hindi to tama ng barila. Ano ba talaga nangyayari dito? Nang sandaling yon, itinuro ko ang nilalang na lumilipad sa ere. Tinignan naman ito ni Fred. Nang makita niya ang mukha ng halimaw, bigla siyang napanganga. Diyos ko po! Aswang! Totoo ba nakikita ko, Brad? Oo, kaya umalis ka na, ang kulit mo eh! Hindi ako alis. Kung yan ang kalaban ninyo, lalaban din ako. Tutulungan ko kayo. Sigurado ka? Oo nga. O eto ang latigo. Ang gawin mo lang, hampasin mo siya yan. Anong gagamitin mo? Akin na itong sibat. Naghanda kaming tatlo. Inabangan namin ang susunod niyang pagsugod. Pero makalipas lamang ang ilang sandali, nagpaikot-ikot lang ito sa ere. Marahil ay nakita niyang dihado siya dahil tatlo na kaming makikipaglaban sa kanya. Nagpasya siyang tumakas. Ikinampay niya ng malakas ang kanyang mga pakpak at lumipad ng mas mataas. Babalikan ko kayo! Hindi pa tayo tapos! Hoy! Anong babalikan? Bumaba ka dito, impacta ka! Pangit! Pero hindi nakinig ang manananggal. Lumipad pa ito ng mas mataas at ang direksyon niya ay papunta sa Mahinyugan. Alam ko kung saan siya pupunta. Babalikan niya ang kalahati ng katawan niya. Saan siya babalik? Sir, huwag na kayo mag-alala. Kami nilang bahala ng kaibigan kong pumunta doon. Balikan niyo na lang po ang asawa niyo. Hindi. Ligtas ang asawa ko. Sasama ako sa inyo. Hindi pwedeng makatakas ang aswang na yun. Mabilis kaming tumakbo sa Nyugan. Pero nang malapit na kami, narinig namin ang malakas na hiyaw ng aswang. Hindi maaari ito! Ang katawan ko! Ang katawan ko! Mula sa itaas ay nakita kong tila nawala na siya ng balanse sa ere hanggang sa mahulog siya doon mismo sa harap namin. Malakas ang pagbagsak niya sa lupa. Ngumudngud ang mukha niya. Tiklop ang malalaki niyang pakpak at panay-ungol na lang ang lumalabas sa kanyang bibig. Nakita pa namin na bumubula na ang bibig at may lumalabas na dugo sa ilong at tenga niya. Teka lang, Sir Rico. Tol, hayaan niyo sa akin yan. Paubayan niyo sa akin. Ako ang tatapos sa manananggal na yan. Tumakbo palapit si Fred at agad na pinagagupit niya ang aswang. Bawat latay, umuusok ang balat niya. Wala na siyang laban hanggang sa tuluyan siyang nasunog at naging abo sa harap ni Fred. Napatay ko! Napatay ko, manananggal! Ang galing ko! Nakapatay ako ng aswang! Nagkatinginan kami ni Sir Rico pagkatapos niyang mapatay ang aswang. Hinayaan na lang namin si Fred na magdiwang sa kanyang tagumpay. Ilang sandali pa, humahangos na lumitaw ang kapatid kong si Julius mula sa Nyugan. May bitbit siyang supot. Hoy, Julius! Ano bang ginagawa mo dyan? Ba't galing ka dyan? Ang kulit mo talagang bata ka, di ba sabi ko sa'yo, huwag kang lalabas! Hindi ako makapaniwala na makikita ko siya sa lugar na yon. Hindi naman siya makasagot sa mga tanong ko. Maging siya ay nagulat din. O ano? Sagutin mo ako!
Anong ginagawa mo dyan? Ang tigas talaga ng ulo mo. Kuya, ano kasi? Galing po ako dun sa may dulo ng nyugan. Hinanap ko po yung kalahating katawan ng manananggal. Tapos nilagyan ko po ng pagkarami-raming asin. Tapos nilagyan ko rin po ng dinikdik na bawang. Tapos po ng abo. Para hindi na po siya ulit makadikit dun sa katawan niya. Anong sabi mo? Teka. Paano mo naman nalaman kung nasan yung katawan ng manananggal? Kuya naman napakaulyanin mo. Nasabi mo sa akin kanina nung bumalik ka sa bahay, di ba? Pag alis mo, hinanda ko na yung mga gamit. Kasi natandaan ko yung kwento sa akin ni tatay noon. Na madali lang daw patayin ang isang manananggal basta't mahanap mo lang ang kalahati ng kanyang katawan. Ayun, easy. Tepok kagad ang manananggal. Di ba kuya, ang galing ko? Kung ganun, ay hindi lang pala ako ang tumapos sa aswang na yon. Ikaw din pala, Julius. Napakatapang mong bata ka. Mahusay ang ginawa mo, Julius. Nakakahanga ang ginawa mo. Kaya nga Pero teka, sino ba yung aswang na yun? At bakit dito pumapatay sa lugar natin? Sasagutin na sana ni Julius ang tanong ni Fred, pero agad ko siyang pinigilan. Hinawakan ko ng maigpit ang balikat ng kapatid ko. Isang hudyat na dapat siyang manahimik. Baka kasi mahirapan siyang tanggapin na yung babaeng muntik niya ng mahalin ay ang halimaw na pumatay sa kaklase at kaibigan naming si Lita. Hindi namin kilala. Siguro, ligaw lang dito sa baryo ang hayop na yun. Isang ligaw na demonyo na naghahanap ng mabibiktima. Pero ang importante, wala na siya. Patay na siya ngayon at hindi na siya makakapambiktima pa. Kuya, pero di ba sabi mo? Oo, Julius, oo. Naligaw lang talaga siya. At ngayon wala na siya. Tapos na ang lahat. Grabe naman. Talagang hindi mo na masasabi ang panahon ngayon, ano? Hindi na lang masasamang loob ang dumadami. Pati mga aswang din. Grabe, kawawa si Tandang Sheila at si Lita na nabiktima ng hayop na to. Kung di lang to abo, tatagtarin ko pa to ng pinong-pino eh. Nagkatinginan kaming muli ni Julius. Ang pananaw na yon ni Fred ay hindi na namin itinama para hindi na siya masyadong mag-usisa pa. Pinanindigan na lang namin ang kwento namin sa kanya na isang ligaw na halimaw lang ang nanggulo sa amin. Samantala, matapos ang halos 2 araw, nanganak na si Ma'am Clara na asawa ni Sir Rico ng isang malusog na sanggol na lalaki at pinangalanan nila itong David. At mula nang matapos ang kahindik-hindik na gabing yon, naging magkakaibigan na kaming 3 nila Sir Rico. Doon na kaming magkakaharap sa inuman kapag may oras. At hindi lang yon, doon kami madalas sa bakuran ng kanyang mansyon. May masasarap kaming pulutan at nakakatikim na rin kami sa wakas ng mga stateside at masasarap na alak. Doon din namin siya mas lubos pang nakilala. Hindi lang pala siya mayaman, kundi sobrang yaman pa. Isa siyang retiradong opisyal at matagumpay na negosyante na naganap lang ng tahimik na lugar para sa kanyang pamilya. At matapos ang 2 taon, binili niya ang koprahan na pinagtatrabahuhan namin ng kaibigan kong si Fred. At alam mo, Sir Blair, ginantimpalaan niya kami sa ginawa naming pagtulong sa kanya. Ang koprahang yun, ginawa niya kaming tagapamahala. Samantala si Fred naman ay paminsan-minsan pa rin naaalala ang magandang dalaga. Noon, panay ang tanong niya kay Aling Nena kung saan nagpunta yon, pero wala din namang maisagot ang ginang. Walang nakakaalam
sa totoong sinapit niya. Pero kami ni Julius, alam namin ang buong katotohanan. Nanatiling tikom ang bibig namin sa naging kinahinatnan niya. Si Julius naman, sinuportahan siya ni Sir Rico sa pag-aaral. Ilang beses ko pang tinanggihan yon, pero ilang beses din niya akong kinumbinsi na siya na ang bahala kasi marami din daw siyang mga iskolar na tinutulungan. Kaya pumayag na din ako kalaunan. At bilang ganti naman, pinagbubuti naman namin ni Fred ang trabaho namin sa kuprahan. Hindi na itak ang hawak namin, kundi libro ng mga transaksyon sa negosyo. Hindi na din kami isang kahid, isang tuka. Hindi na kami utusan. Kami na ang nag-uutos sa mabuting paraan. Mas kagalang-galang na ang itsura namin ng kaibigan kong si Fred dahil mga manager na kami. Brad, sipin mo no? Sino ba mag-aakala na matutupad natin ang mga pangarap natin? May minamanage na tayong malawak na kuprahan. Hindi na lang tayo basta utusan. Kundi, ginawa pa ni Sir na kasosyo niya. Tapos si Julius, nakapagtapos. Ang galing no? Parang kailan lang. Nagbibilang tayo ng barya pambili ng 4 kantos. Tapos ngayon, eto na tayo. Kaya nga hindi ko akalain na tama pala talaga ang tatay ko nang sabihin niya sa amin na may naghihintay na biyaya sa mga taong hindi maramot. Hindi natin ipinagdamot ang tulong natin kay Sir Rico at Ma'am Clara kahit pa ang buhay natin ang nakataya. At itong lahat ng to, ang naging kapalit. Ang astig, di ba? Oo nga Ang galing talaga ng tatay mo at napakabuti ng Panginoong Diyos. Siyempre, tatay ko yun Ang lahat ng galit, tampo at hinanakit na kinikimkim ko sa tatay ko sa loob ng mahabang panahon ay tuluyan ang naglaho. Napalitan ito ng wagas na paghanga at paggalang. Napagtanto ko na ang bawat sakripisyo at paghahandang ginawa niya noon ay hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kaligtasan naming magkapatid at ng buong baryo. Ngayon, mas higit ko nang nauunawaan ang tunay na halaga ng pagiging albularyo niya. Ang mga gamit na dating isinusumpa ko, ngayon ay gamit na namin bilang mga sandata laban sa dilim. Sapagkat kami ni Julius, kahit may kanya-kanya na kaming trabaho, ay hindi tinalikuran ang tungkulin namin bilang isang anak ng magaling na albularyo. Kapag may mga aswang na kailangang itaboy o patayin, hindi kami magdadalawang isip na gawin yon. Alam na namin ni Julius ang gagawin. Kami ang mga anak ni Carding, mga lihim na tagapagtanggol, ang magigiting na albularyong tirador ng mga aswang sa aming baryo. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ang taong matyaga, marunong maghintay at patuloy na nagtatanim ng kabutihan ay hindi kailanman masasayang ang kanyang mga pagsisikap, sapagkat ang Diyos ay makatarungan at tapat sa kanyang mga pangako. Maaaring hindi agad makita ang bunga ng mabubuting gawa, ngunit sa tamang oras na itinalaga ng Panginoon, ang lahat ng luha, sakripisyo at pananampalataya ay magbubunga ng pagpapala. Ang kabutihang itinanim ng may dalisay na puso ay tiyak na aanihin, hindi sa oras na nais ng tao, kundi sa panahong alam ng Diyos na ito ang pinakamainam. Sabi nga sa Kawikaan, Kabanata 11, Talata 18,
Ang masama ay gumagawa ng mapanlinlang na pakinabang, ngunit ang naghahasik ng katwiran ay may tiyak na gantimpala. Sabi rin sa Korinto, ang naghasik ng kaunti ay kaunti rin ang aanin, at ang naghahasik ng sagana ay sagana rin ang aanin. Mas lalo pang binigyang diin na ang kabutihang masaganang itinatanim ay masaganang pagpapala rin ang aanin. Ang mga talatang ito ay magkakaugnay na nagpapatunay na ang kabutihan ay hindi nasasayang, sapagkat ang Diyos ay tapat na magbigay ng mabuting ani sa kanyang itinakdang panahon. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta sa aking mga YouTube channel. Hanggang sa muli po, at pagpalain po nawa kayo ng Diyos na may kapal.